Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Renato at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nangyari sa aming pamilya noong taong 1977. Hindi ko po makakalimutan ang mga kaganapan dahil mismong buhay namin ang nasangkot. Noong panahong yon, nakatira kami sa isang liblib na baryo sa may parting Visayas. Payak lang ang pamumuhay namin. Bukid at palaisdaan ang kinabubuhay ng karamihan sa mga tao doon. Tahimik naman ang baryo pero kilala din ito sa mga kwentong kababalaghan. Maraming nagsasabi na may mga nilalang na gumagala tuwing gabi. Mga engkanto, tikbalang at lalo na ang mga aswang. Kasama ko noon sa bahay sina Tatay Monching, si Nanay Sally at ang lola kong si Pasinga. Bata pa ako pero ramdam ko ang tensyon sa paligid ng pamilya namin. Ang lola kong si Pasinga, sa kabila ng pagiging mabait at maalaga, ay may mga bagay na hindi mapaliwanag sa kanya. Madalas siyang naglalakwatsa tuwing hating gabi. Kapag tinatanong ni nanay kung saan siya galing, lagi niyang sagot ay, "Nagpunta lang ako kina Aling Nena. May pinag-usapan kami." Pero hindi ka panipaniwala dahil gabi na at malayo ang bahay ni Aling Nena. May mga kapitbahay din na nagsasabing nakikita daw nila si Lola na nasa gitna ng kakahuyan, nakaupo sa malaking bato at parang may inaawit. Si Tatay Monching, seryoso at ekstriktong tao. Hindi madaling maniwala sa mga tsismis. Pero isang gabi, nakauwi siyang lasing galing sa may sabungan. Habang kumakain kami ng hapunan, bigla niyang sinabing, "Sally, napansin mo ba ang nanay mo? Iba ang kilos. Kanina may narinig akong usapan sa tindahan. Ang sabi, aswang daw siya." "Monching, huwag kang makikinig sa mga walang basihang chismis. Nanay ko yan. Alam mong mabait siya, hindi ba?" Tahimik lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Kita ko sa mukha ni nanay ang pagkabahala. Si tatay naman ay puno ng pagdududa. Kinagabihan mahimbing na sana ang tulog ko nang biglang may narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Nakita ko si Lola Pasing, nakalugay ang buhok, nakasuot ng lumang saya at dahan-dahang umalis papunta sa gubat. May dala siyang parang bayong. Kinabukasan, kinuwento ko ito kay tatay. "Tay, nakita ko po si Lola kagabi. Pumunta siya sa gubat." Nanlaki ang mga mata ni tatay at sinulyapan si nanay. "Sabi ko na nga ba? Sally, oras na para malaman natin ang totoo." Nag-init ang pagtatalo nila. Pilit na pinagtatanggol ni nanay si Lola, pero mas lalo lang lumalakas ang hinala ni tatay. Dumating ang mga sumunod na gabi at mas dumami pa ang mga kwento ng mga kapitbahay. May alaga raw na baboy na biglang nawala. May batang biglang nagkasakit at hindi mapaliwanag ang sanhi. At may nakita raw na malaking ibon na parang tao ang mata. Lumilipad sa bubong ng kapitbahay. Lahat ng ito, si Lola ang pinagbibintangan. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Sir Reggie, dito na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik ang paligid, madilim ang kalangitan, tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa aming bakuran. Mahimbing na natutulog si nanay at si tatay, pero ako hindi mapakali. Parang may gumigising sa akin na hindi ko maintindihan. Bigla kong narinig ang kaluskos mula sa likod ng bahay. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa siwang ng dingding. Doon ko nakita si Lola Pasing, nakatalikod at nakaupo sa mahabang bangko. Hindi siya kumikilos, pero dinig ko ang mahina niyang ungol na parang may inaawit na kakaibang tono. Kinabahan ako, si Reggie. Kaya agad kong ginising si tatay. "Tay, si Lola nasa labas. May ginagawa siya." Nagising si tatay at agad na tumayo.
Kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingding at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nang sumilip siya, biglang nanigas ang mukha niya. "Sally, bumangon ka," sabi ni tatay. Nagulat si nanay at agad lumapit. Nang makita niya ang ina sa labas, napaiyak siya. Monching, baka naglalabas lang ng sama ng loob si nanay. Huwag mong pakialaman. Pero hindi nakinig si tatay. Lumabas siya ng bahay at ako naman ay sumunod sa likod niya. Sa ilalim ng buwan, nakita naming lahat si Lola Pasing na unti-unting tumayo. Nakapikit ang kanyang mga mata at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Nakita ko rin ang basang-basang damit niya. Parang may kinatay na hayop. "Pasing, ano ba ginagawa mo?" Dahan-dahang lumingon si Lola sa amin. Ang mga mata niya ay nanlilisik na mapula at ang ngiti niya nakakatindig balahibo. Monching, bata ka pa rin sa panangin ko. Huwag mo akong pangunahan. Napaatras ako sa takot pero si tatay, ang itak ay hawak niya at matapang na hinarap si Lola. "Hindi ko hayaang saktan mo ang pamilya ko. Kung totoo ang hinala ko, titigilan mo na to, Pasing." Biglang humagalpak ng tawa si Lola. Malalim, malamig at parang hindi tao talaga. Hindi niyo ako maintindihan. Hindi niyo alam ang kapangyarihan ko. Hinila ko ni nanay papasok sa bahay pero hindi ko bilo si tatay. Nakatutok pa rin ang tingin niya kay Lola. Maya-maya, narinig naming lahat ang alulong ng aso. Sa di kalayuan, sunod-sunod na umalulong ang mga ito. Sabay sa malakas na hangin na dumadampi sa paligid. Ramdam ko ang kilabot mula ulo hanggang paa. Monching, tama na. Nanay ko yan. "Sally, manahimik ka. Kung hindi ko to gagawin, mauubos tayong lahat." Sa mismong sandaling yon, tumalon si Lola Pasing. Mabilis na parang hayop at muntik nang masunggaban si tatay. Buti na lang at mabilis siyang nakailag. Dumiretso ang mga kuko ni Lola sa kawayan ng dingding at halos mabali ito. Napasigaw ako. Tay, huwag mo lapitan. Ngunit imbis na umatras, mas lalo pang tumapang si tatay. Nakataas ang itak at nakipagtitigan kay Lola. Iyon ang unang beses na nakita ko ang tunay na muka ng lola ko. Hindi na siya ang mabait at mapagmahal na Lola Pasing na kilala ko. Ang nakita ko'y isang nilalang na gutom, galit at handang manakit. At doon nagsimula ang bangungot na magbabago sa buhay naming lahat. Huminto ang paligid, parang wala kang maririnig kundi ang malakas na tibok ng dibdib ko. Nakatutok pa rin ang itak ni tatay kay Lola Pasing, habang si nanay naman ay humahagulgol sa tabi ko. Hindi niya alam kung lalapit siya para tulungan ang ina niya o titigil siya para protektahan kami. Si Lola Pasing nakayuko at humihingal na parang hayop na sugatan. Dahan-dahan siyang nagsalita pero kakaiba ang boses niya. Paos, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi niyo ako matatanggal. Matagal na akong nandito bago pa kayo isinilang. Naglakad siya papalapit. Mabagal pero bawat yapak niya ay nakakayanig ng dibdib. Umurong si tatay at kumapit ng mahigpit sa hawakan ng itak. "Huwag kang lalapit. Kung may natitira ka pang pagkatao, tigilan mo na to." Ngunit humagalpak si Lola ng tawa. Mas malakas kaysa sa kanina. Kita ko ang matutulis niyang ngipin. May bakas pa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Wala na akong babalikan. Ito ang buhay ko. At kahit ikaw, Monching, hindi mo ako mapipigilan. Sa isang iglap, umatake si Lola. Ang bilis ng galaw niya. Hindi ko na halos nakita pa. Tumalon siya kay tatay. Mga kuko niya ay nakatutok sa dibdib ng tatay ko. Mabilis ding nakailag si tatay at biglang pinagsalubong ang itak. Nagtilian ang mga ibon sa puno nang sumalpok ang bakal sa braso ni Lola. Narinig ko ang tunog ng laman na nahati at bumagsak sa lupa ang dugo. Napahiyaw si nanay. Tama na, Monching. Huwag mo siyang saktan.
Pero si tatay hindi nagpatinag. Habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat ni Lola, mas lalo pa itong naging mabangis. Nilundag niya ulit si tatay pero ngayon ay handa na si tatay. Pinagdikit niya ang dalawang kamay sa hawakan ng itak at buong lakas na inunday si Lola. Tumama ang patalim sa balikat nito at umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong hiyaw ng isang nilalang na hindi tao. Nanginig ako sa takot, nagtago ako sa likod ni nanay, pero kita ko pa rin kung papaano naglalaban si tatay at si Lola. Tay, tama na po. Baka mamatay siya. Sigaw ko, ngunit hindi nakikinig si tatay. Parang buong galit niya ay ibinubuhos sa bawat palo ng itak. Si Lola sa halip na bumagsak, mas lalo pang lumakas. Nakita kong kumislap ang mga mata niya na nagdilim at mapula. At halos masunog ang kaluluwa ko sa titig niya. Hindi niyo ako mapapatay. Bigla siyang tumalon pataas at sa loob ng ilang segundo para bang lilipad siya. Kumapit siya sa bubong ng bahay at mula doon ay tumingin siya pababa sa amin. "Pasing bumaba ka dyan, harapin mo ko!" sabi ni tatay. Hindi kumibo si Lola. Sa halip, ngumiti siya at muling humagalpak ng tawa. Pero bigla siyang sumugod ulit mula sa bubong pababa kay tatay. At doon na nagsimula ang pinakamagdugong engkwentro ng buhay namin. Sa bubong, biglang bumagsak si Lola Pasing pababa kay tatay. Ang bilis niya parang anino lang na dumaan sa hangin. Napasigaw si nanay at napayakap sa akin. Pero si tatay matibay ang tindig. Hawak pa rin ang itak, handa sa pagsalag. Pagbagsak ni Lola, sumalpok sila ni tatay sa lupa. Gumulong sila sa damuhan at halos mabitawan ni tatay ang hawak na itak. Kita ko ang muka ni Lola, nangangasima, nanlilisik ang mga mata at bukas ang bibig na parang kakagatin si tatay. "Umalis ka, Pasing! Wala kang karapatang manakit ng pamilya ko!" Ngunit sumagot si Lola habang pilit na sinasakal ang leeg. Hindi mo ko mapipigilan. Matagal na akong gutom. Kumurap lang ako at nakita kong halos tumama na ang ngipin ni Lola sa balat ni tatay. Sa huling segundo, naiangat niya ang itak at naitulak palayo si Lola. Umagos ang dugo mula sa braso ni tatay. Kinagat siya ng matutulis na kuko. Napasigaw si nanay. Monching, tigilan mo na. Baka mamatay ka. Pero hindi na nakinig si tatay. Mabilis siyang tumayo, halos duguan ang kamay at muling tinaas ang itak. Lumapit siya kay Lola na gumagapang pa sa lupa. Ako naman nanginginig na nakatingin. Hindi ko alam kung matatakot ako sa tatay ko o sa lola ko. Tay, huwag mo siyang papatayin. Lola ko siya. Narinig ako ni tatay pero hindi niya ako nilingon. Ang mga mata niya puno ng galit at takot. "Anak, wala na siya sa isip niya. Hindi na siya tao," sabi ni tatay. Sa sandaling yun biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Narinig naming lahat ang mga aso na muling umalulong. Sabay ang kakaibang pagaspas ng pakpak mula sa kakahuyan. Parang may malalaking ibon na lumilipad, paikot-ikot sa itaas namin. Napatakip ako sa tenga nang marinig ang sabayan ng huni at sigaw. At nang lumingon ako kay Lola, nakita kong dahan-dahan siyang tumayo. Ang sugat niya sa balikat ay bumubula ng dugo, pero nakangiti pa rin siya. Monching, kahit patayin mo ako, hindi mo matatanggal ang sumpa. Napatras si tatay. Kita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Pero sa huling pagkakataon sumugod muli si Lola. Nakataas ang matatalim na kuko. Nakabuka ang bibig na parang babangasan si tatay. Doon na nagpasya si tatay. Buong lakas niyang inundayan ng itak. Mula sa balikat pababa sa dibdib si Lola. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na hiyaw na parang hindi talaga tao ang tunog. Ang katawan ni Lola ay napaluhod, nanginginig at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Natahimik ang paligid. Ang mga aso'y tumahimik at ang mga ibon na lumilipad ay biglang naglaho. Si nanay ay napahagulgol, napaluhod sa tabi ng ina.
Ako naman, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Nanay, bakit mo nagawa to? Si tatay hawak pa rin ang duguang itak. Habol ang hininga at dahan-dahang lumapit sa amin. Wala akong magagawa kung hindi ko to ginawa. Tayo ang mawawala. Sir Reggie, iyon ang gabing mismong tatay ko ang pumatay sa lola kong aswang. Pero hindi pa doon natapos ang lahat dahil may iniwang takot at sumpa na hindi nawala kahit ilang taon ang lumipas. Naghahandusay sa damuhan ang katawan ni Lola Pasing. Duguan at wala ng buhay. Ang itak ni tatay ay nakabaon sa lupa. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ang ginawa niya. Si nanay naman nakaluhod sa tabi ng bangkay ng kanyang ina, humahagulgol ng malakas. Ako hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Bata pa ako noon pero malinaw sa isip ko ang lahat ng nakita ko. Ang lola kong minahal ko, ang lola kong nag-alaga sa akin, siya rin pala ang kinatatakutan ng buong baryo. At ang tatay ko mismo, ang pumatay sa kanya. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Halos lahat ng kapitbahay ay dumating sa bahay namin. May ilan na tahimik lang, nakamasid pero karamihan ay nagbubulungan. Totoo pala, aswang nga si Pasing. Sabi ng kapitbahay na isa. Buti na lang at natigil na. Kung hindi baka marami pa siyang mapipinsala. Dagdag ng isa pang kapitbahay. May ilan din namang hindi makapaniwala kasi kilala nila si Lola bilang matulungin at mabait na tao. Pero ang mga chismis tungkol sa kanya, iyon ang napatibay na sa paniniwala ng karamihan. Naging mabigat ang libing ni Lola. Sa sementeryo ng baryo, halos kakaunti lang ang tumulong maglibing. Karamihan ay natatakot lumapit sa kabaong. Baka raw bumangon pa ito at sundan ng sumpa sila. Habang nakatayo ako sa gilid ng hukay, hawak ang kamay ni nanay, naramdaman ko ang panginginig niya. Hindi siya nagsasalita pero alam kong galit siya kay tatay. Galit dahil pinatay niya ang sariling ina. Pero alam din niya na wala ng ibang paraan. Pagkatapos ng libing, bumigat ang hangin sa bahay namin. Sa bawat gabi, ramdam ko na parang may nakatitig. Lalo na kapag hating gabi, bigla na lang hahampas ang hangin sa bubong o kaya ay maririnig ang kaluskos ng mga paa sa labas. Minsan habang natutulog kami, nagising ako dahil narinig ko ang boses ng babae sa may kusina. Mahina lang pero malinaw. Renato, apo ko. Parang boses ni Lola yun. Napahiga ako at nagtulakbong ng kumot. Hindi ko sinasabi kina nanay at tatay. Natatakot akong isipin nilang multuhin pa kami ni Lola. Lumipas ang ilang linggo, mas naging malamig ang samahan sa bahay. Si nanay bihira ang kausapin si tatay. Si tatay naman laging tahimik, parang mabigat ang dinadala. Ako araw-araw kong iniisip kung totoo bang ligtas na kami o kung bumalik pa si Lola. Isang gabi, nagiinuman ng isang lalaki sa kanto at narinig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi basta-basta natatapos ang sumpa ng aswang. Oo, kahit patayin mo, may naiiwan yan. Baka sa pamilya na lumipat. Nang marinig ko yun, lalo akong natakot. Doon ko naisip na baka nga may iniwang sumpa si Lola at baka ako ang susunod na madamay. Sir Reggie, akala ko noong nailibing na si Lola Pasing ay tapos na ang lahat. Pero doon pa lang pala nagsisimula ang tunay na bangungot. Makalipas ang 2 linggo matapos ang libing, napansin kong mas lalo akong nagigising tuwing hating gabi. Parang may malamig na hangin na laging dumadaloy sa kwarto ko. Unay iniisip ko na baka dala lang ng takot o imahinasyon ko. Pero isang gabi, may narinig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng papag ko. Renato, apo ko, huwag ka matakot. Nanlaki ang mga mata ko. Boses iyon ni Lola. Gusto kong sumigaw pero natuyo ang lalamunan ko. Imbis na lumabas, mas lalo pa akong nagkubli sa kumot. Nararamdaman kong may malamig na kamay na dumadampi sa gilid ng papag.
Kinabukasan naman, sinabi ko ito kay nanay. Nanay, narinig ko si Lola kagabi. Tinatawag niya ako. Biglang napaiyak si nanay. Renato, huwag mo sabihin yan kay tatay. Baka mas lalo tayong mag-away. Pero anak, baka multo lang siya. Baka gusto niyang magparamdam lang. Pero hindi ako nakontento sa sagot ni nanay. Sa bawat gabi, paulit-ulit ko naririnig ang boses ni Lola. Minsan sa labas ng bintana. Hindi ko maalala kung papaano ako nakalabas doon. Renato, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nagulat ako at natauhan. Tay, tinatawag ako ni Lola. Naririnig ko siya. Nang marinig iyon ni tatay, nanlaki ang mata niya. Hinila niya ako pabalik sa bahay at halos sigawan ako. Wala kang narinig. Hindi na siya tao. Kung tatawagin ka ulit, huwag kang lalapit. Anak, tandaan mo, hindi na siya ang lola mo. Pero paano ko kakayanin? Kung gabi-gabi kong naririnig ang boses niya. Hindi lang basta boses. Minsan naaamoy ko pa ang paborito niyang nilaga. Minsan naman, parang ramdam ko ang haplos ng kamay niyang dati laging nag-aalaga sa akin. Dumating ang punto na pati si nanay ay nagsimula ng makaramdam. Isang madaling araw, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng altar, umiiyak habang nakatitig sa larawan ni Lola. Nanay, kung nandito ka pa, patawarin mo po kami. Hindi namin ginusto ito. Sabi ni Nanay Sally. Nang gabing yun bigla na lang kumalabog ang bubong namin. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa taas. Ang mga aso sa paligid ay sabay-sabay na umalulong. At sa dilim, narinig naming tatlo, ako, si nanay at tatay, ang malalakas na tawa ni Lola. Hindi iyon gulugini, kundi basta alaala. Totoo talaga, totoo ang narinig namin. At doon muling nagbalik ang takot sa bahay namin. Hindi pa tapos ang lahat, ang sumpa, buhay na buhay pa rin. Hindi lang pala kami ang pinuntirya ng sumpa, pati ang mga kapitbahay unti-unti nang nadadamay. Isang gabi, dumating si Aling Marta sa bahay namin. Hingal na hingal at halos mawalan ng boses sa kakasigaw. Monching Sally, may kakaiba sa bahay namin. Ang baboy namin biglang nawala kagabi, tapos kanina wala na. Ang natira lang yung balat at ang buto. Halos mawalan ng kulay si nanay sa kanyang narinig. Ako naman, nagtago sa likod niya. Baka naman may magnanakaw lang, Marta. Pero biglang umiling si Aling Marta. Nanginginig ang labi. Hindi taong gumawa nun. Nakita namin, may nakita kaming anino. Nakalutang sa bubong. Malaking babae na nakalugay ang buhok at nakatawa. Napatingin kami ni tatay sa isa't isa. Pareho naming alam kung sino yun. Kinabukasan na ang balita sa buong baryo ay kumalat. Nagsasabing nakikita raw nila si Lola sa may ilog, nakaupo sa malaking bato, kumakanta sa 10 oras ng gabi. Ang iba naman nagrereklamo na may mga alagang manok na nawawala. At ang natitira lang ay mga pakpak na maraming dugo. Dumating pa ang isang insidente. Ang anak ni Mang Edward, isang kapitbahay namin, biglang nilagnat ng mataas at hindi na makabangon. Pinatawag nila ang albularyong si Mang Cardo. Habang nag-aalay ito ng dasal at ritual, bigla raw napapasigaw ang bata. Hindi niyo ako mapapalayas. Akin siya. Sabi ng bata na paos ang boses. Mismong boses ni Lola ang lumalabas sa bata. Lahat nandoon. Natakot at nagsitakbuhan ang mga tao. Si Mang Edward mismo ang lumapit kay tatay pagkatapos. Monching, kung hindi mo natapos ang ginawa mo, baka tayong lahat ang mamatay dito. Bakit mo pa inilibing ang bangkay niya? Dapat sinunog mo. Tahimik lang si tatay pero kita ko ang bigat sa mga mata niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pag-uwi namin, kinausap ako ni tatay habang nakaupo kami sa hagdan ng bahay. Renato anak, tandaan mo, huwag kang sasagot kapag narinig mo ulit ang boses niya. Kahit tawagin ka niya, kahit umiiyak siya, huwag kang lalapit. Kasi kapag sumagot ka,
Ibig sabihin tinatanggap mo na siya. Tumangulang ako pero sa loob-loob ko, mahirap gawin yun. Paano ko siya babaliwalain kung mismo lola ko ang tumatawag sa akin? Kinagabihan, muli kong nagising sa lamig at gaya ng dati, narinig ko ulit ang tinig niya. Renato, apo ko, halika rito. Hindi kita sasaktan. Para akong hinihila palabas ng bahay. Halos tumayo na ako sa papag pero naalala ko ang bili ni tatay. Pilit kong hindi sumagot. Kahit nanginginig ako sa takot. Maya-maya biglang may malakas na kalabog sa bubong na naman. Kasunod ang matinis na tawa. Nagising si tatay at dali-daling kinuha ang itak. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa dilim. Pero wala siyang nadatnan maliban sa malamig na hangin at sa mga asong ulol na halos mabaliw sa kakakahol. Kinabukasan muling may nadamay. Si Mang Edward mismo ang nakakita raw ng malaking nilalang na nakadapa sa bubong ng kanilang bahay. Nang batuhin niya, bigla itong lumipad palayo at sa liwanag ng buwan, malinaw nang nakita ang muka. Ang muka ni Lola Pasing. Doon na nagsimula ang pagpapasya sa taong baryo. Hindi na sila makapaghintay at isang gabi pinuntahan si tatay ng mga lalaki, dala ang mga sulo at barila. Monching, hindi ka na pwedeng tumahimik. Dapat tapusin natin to. Kung hindi, buong baryo ang mamamatay. Sama-sama ang halos lahat ng kalalakihan sa baryo. Ang iba ay may dalang gulok, ang ilan ay may baril na di kalibre 22 at karamihan ay may mga sulo. Ang itsura nila parang mga mandirigma pero bakas sa muka ang takot. Si tatay nakaupo sa bangkito habang pinapaliwanag ng mga lalaki ang plano nila. Monching, kung hindi natin to tatapusin, baka anak na namin ang susunod. Hindi tayo makakatulog ng payapa. Lahat tayo, pati pamilya mo, delikado. Tahimik lang si tatay, hawak ang itak. Nakayuko siya at hindi makapagsalita. Ako naman, nakikinig lang sa gilid at nanginginig. Nagsalita ang isa pang lalaki. Hindi sapat na inilibing lang siya. Kailangan nating hukayin ang katawan niya at sunugin. Doon ko naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay namin at sabay-sabay na nagpatay sindi ang lampara. Nay, patawarin mo kami, sabi ni Nanay Sally, pero biglang bumagsak mula sa kisame ang isang malaking daga. Tumalon sa mesa at saka tumakbo palabas. Lahat kami napasigaw. Kinabukasan, maaga pa lang, sama-sama kami nagpunta sa libingan. Dala nila ang mga pala at kerosina. Ako pinilit na hindi umiyak. Nasa gilid lang ako, kapit kay Nanay Sally. Pagkahukay nila sa kabaong, hindi na bangkay ang nakita namin. Nakatayo sa loob ng hukay ang katawan ni Lola. Nanlilisik ang mga mata at nakangisi. Mga walang utang na loob. Ako ang nagpalaki sa inyo tapos susunugin niyo ako. Naguunahan sa atras ang mga lalaki, pero hawak ni tatay ang itak at humakbang sa harap. Pasing, tigilan mo na to. Hindi ikaw to. Aswang ka na. Bigla siyang tumawa ng malakas, sabay tumalon palabas ng hukay. Ang bilis niyang gumalaw, parang hangin na. Isang lalaki agad ang sinunggaban niya, at bago pa makalapit ang iba, kita ko mismo kung papaano niya sinipsip ang leeg nito. Sigawan ng lahat, yung iba nagtakbuhan, yung iba naglakas loob at pinagahampas siya ng gulok at itak, pero hindi tinatablan. Ako nakatayo lang nanginginig, gustong sumigaw pero wala akong boses na lumalabas. Nang akmang lalapit na siya sa akin, biglang pumutok ang baril ni Mang Edward. Tinamaan siya sa balikat. Napatras si Lola at napapasigaw. Sunugin na natin, bilisan ninyo! Itinali nila si Lola gamit ang lubid na may bawang at asin. Nagpupumiglas siya pero nang buhusan ng kerosin at sinindihan ng sulo, sumambulat at dumagablab ang apoy. Hanggang ngayon dinig ko pa ang sigaw niya. Hindi sigaw ng isang halimaw kundi isang matandang babae na parang nasasaktan. Renato, apo ko, tulungan mo ako, sabi ni Lola Pasing.
Gusto kong kumawala at tumakbo sa kanya pero mahigpit ang hawak ni nanay sa kamay ko. Halos mapatid ang hininga ko sa iyak habang unti-unting natutupok ang katawan ni Lola. Maya-maya may umalingaw-ngaw na malakas na hangin at sabay-sabay na nahimatay ang mga kalalakihan. Nang bumalik ang katahimikan, abo na lang ang natira. Umiiyak si tatay nakaluhod sa lupa. "Patawarin mo ko. Wala akong magawa." Kinabukasan kumalat ang balita. Wala nang nawawalang alaga. Wala nang aninong nagliliparan sa bubong. Bumalik na sa normal ang baryo pero hindi nawawala ang takot sa puso namin. Lumipas ang mga araw, tila bumalik sa normal ang baryo. Wala nang mga aninong dumadaan sa bubong. Wala nang alagang hayop na nawawala. At wala nang batang nilalagnat ng misteryoso. Pero sa bahay namin, ramdam pa rin ang bigat. Si Tatay Munching halos hindi makakain. Lagi siyang nakatulala, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng bahay. Madalas niyang hawak ang kanyang itak pero hindi niya na ito ginagamit. Para bang napako ang isip niya sa gabing sinunog nila si Lola Pasing. "Monching, kumain ka na. Paano tayo mabubuhay ng bata kung ganyan ka?" sabi ni nanay. Hindi siya sumasagot, tumatango lang. Ako naman gabi-gabi pa rin na nagigising. Hindi na boses ni Lola ang naririnig ko pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa alaala ko ang mukha niya habang nasusunog at sigaw niya na tinatawag ang pangalan ko. Minsan habang nag-iigib ako ng tubig sa poso, may lalaking lumapit. Siya si Mang Cardo, yung albularyo na minsan ding nilapitan nila. "Renato, apo, matapang ang tatay mo. Pero dapat mong tandaan, hindi basta nawawala ang tugo ng isang aswang. Kapag sinunog, natatapos ang katawan. Pero ang alaala, nananatili sa dugo ng pamilya." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero hindi ko na tinanong kasi natatakot ako sa isasagot. Makalipas ang ilang linggo, napansin namin na madalas na napapanaginipan ni tatay si Lola. Madalas siyang napapasigaw sa gabi. At paggising niya, pawis na pawis siya at hingal na hingal. Isang gabi umupo ako sa tabi niya. "Tay, wala na si Lola, di ba?" Matagal siyang tumingin sa akin bago sumagot. "Wala na, pero nasa alaala natin siya, anak. At kahit anong gawin ko, ako pa rin ang pumatay sa nanay ko." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Bata pa ako pero naiintindihan ko ang bigat na dinadala niya. Sa baryo naman, kahit wala na si Lola, iba ang tingin sa amin ng mga tao. Parang may layo, parang may hiya o takot. Ang iba hindi na nagpupunta sa bahay namin. Ang mga bata iniiwasan akong kalaro. Minsan narinig ko pa ang isang alin na habang bumibili sa tindahan, "Ay, yung apo ni Pasing, baka may lahi din yan." Para akong sinaksak sa dibdib. Umuwi ako noon na umiiyak. Sinabi ko yun kay nanay. "Nay, aswang din daw ba ako?" Iyakap lang ako ni nanay ng mahigpit. "Hindi anak, hindi ka aswang, tao ka. At kahit anong sabihin nila, anak ka namin." Pero si Reggie, kahit paulit-ulit kong naririnig na hindi ako aswang, sa bawat tingin ng tao, sa bawat bulungan sa likod ko, parang natatak na yung pangalan ni Lola sa akin. Minsan habang naglalakad ako sa bukirin, may narinig akong boses sa hangin. Hindi kasing lakas ng dati pero malinaw. At ang sabi, "Renato, apo ko." Napalingon ako pero wala akong nakita. Tumingala ako sa langit at doon ko napansin na eksaktong araw ng pagkasunog niya. Akala namin unti-unti nang matatapos ang lahat pero mali pala. Kasi noong sumapit ang unang taon ng pagkamatay ni Lola Pasing, nagsimula na namang mangyari ang mga bagay na hindi mapaliwanag. Noong gabi ng anibersaryo ng kanyang pagkasunog, umihip ang hangin ng kakaiba. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang isang aninong nakatayo sa gitna ng bakuran. Nakalugay ang buhok, putol-putol ang katawan pero nakangiti. "Monching, anak ko, bakit mo ako pinatay?" Boses ni Lola.
Si tatay parang naistatwa. Hawak niya ang itak pero nanginginig ang kamay. Tigilan mo na to. Hindi ikaw yan, halimaw ka na. Sabi naman ni tatay. Ako pa rin ito anak. Ina mo. At hindi mo matatapos to. Kahit sinunog niyo ako. Hanggang sa dugo niyo buhay ako. Biglang lumakas ang hangin. Halos madapa si tatay. Lahat ng sulo sa paligid sabay-sabay namatay. Ang naiwan lang liwanag ng buwan. Nakita ko mismo. Lumapit si Lola kay tatay. Hindi na siya mukhang tao. Ang mata niya'y puro puti. Ang bibig niya'y umaagos ang dugo. Munching, bumalik ka na rito, sabi ni Nanay Sally. Pero hindi gumalaw si tatay. Nangakmang hahawakan na siya ni Lola. Biglang tumakbo si Mang Edward, dala ang bote ng asin at bawang. Binuhusan niya ito sa lupa. Pinalibutan sila ni tatay. Umungol ng malakas si Lola. Parang aso na nasugatan. Hindi ka na welcome dito, Pasing. Tapos ka na. Nangangalit si Lola sabay naglalaho na lang bigla sa hangin. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si tatay na nakaluhod, hawak ang dibdib at halos hindi makahinga. Kinabukasan, pinag-usapan na naman ang buong baryo. Yung iba naniniwalang kaluluwa ni Lola ang bumalik. Yung iba, sinasabing hindi siya tuluyang nasunog, na may natira pang bahagi ng katawan niya na hindi nadurog. Pero ako si Reggie, mas malala pa ang nararamdaman ko. Kasi noong gabing yun bago siya maglaho, tumingin siya ng diretso sa akin at nakita ko mismo sa bibig niya ang pagbigkas ng pangalan ko. Hanggang ngayon dinadala ko pa rin yung tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit ako? Matapos ang gabing yun, muling nagpakita si Lola Pasing. Hindi na naging payapa ang mga sumunod na linggo. Halos lahat ng tao sa baryo ay may takot na sa bawat paglubog ng araw. Ang iba nagbabantay gamit ang mga sulo. Ang iba na may hindi na lumalabas ng bahay kapag gabi. Si Tatay Monching halos hindi na natutulog. Madalas siyang nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa dilim habang hawak ang itak. Isang araw, Monching, hindi tayo umasa na lang sa pagkawala ni Pasing. Kailangan magpatawag tayo ng mas malakas na albularyo. Kung hindi siya, isang araw isa na naman sa atin ang madadamay. tahimik lang si tatay pero halata sa kanya na sang-ayon siya. Kinabukasan dinala nila sa baryo ang albularyong si Santi. Galing sa kabilang bayan, kilala daw ito nga nakakapagtaboy ng mas maraming masasamang espiritu kaysa kay Mang Cardo. Kung hindi natupok ang puso, mananatili ang koneksyon niya sa mundo. At lalo na tinatawag niya na ang pangalan ng apo, may paboritong sisilungan siya. Wika ni Albularyo Santi. Lumingon siya sa akin, doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Para bang ako ang sunod niyang kukunin. Gabi ng ikalawang ritual, lahat ng tao sa baryo nagtipon sa libingan. Nakapalibot kami, dala ang mga sulo. Si tatay at si Mang Edward nasa harap, hawak ang kanilang mga baril at itak. Habang dinadasalan ni Albularyo Santi ang lupa, biglang lumakas ang hangin. Ang mga kandila isa-isang namatay. At mula sa gitna ng abo, may sumulpot na makapal na usok. Sa gitna ng usok, unti-unting lumitaw si Lola Pasinga. Hindi na siya mukhang matanda. Ang itsura niya kalahating tao, kalahating halimaw. Ang buhok niya nakalugay pa din. Ang mata puti at ang bibig puno ng itim na dugo. Mga traitor, pinatay niyo na ako. At ngayon pati kaluluwa ko, gusto niyo pang sunugin. Nagtakbuhan ang ilan sa mga tao pero si tatay hindi umatras. Ako ang pumatay sa'yo. Ako ang sumunog sa katawan mo. Kung may babawian ka, ako lang. Umungol ng malakas si Lola at lumipad palapit kay tatay. Sinubukan siyang hadlangan ni Mang Edward pero natapon siya sa gilid. Lola, tama na po, sabi ko naman. Renato, apo ko, hindi ko ginusto to. Biglang sinunggaban siya ni Albularyo Santi. Itinusok niya ang matulis na kahoy na may balot ng dahon ng sambong sa dibdib ni Lola. Sabay sabog ng apoy na parang kidlat na bumalot sa buong paligid.
Napasigaw si Lola ng malakas at unti-unting naglaho ang kanyang kaluluwa hanggang sa abo na lang ang naiwan. Pagkatapos ng ritual, bumagsak si tatay sa lupa at napahagulgol. Patawad, Nay. Patawad. Pagkatapos nun nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ilang linggo ang lumipas, wala nang kakaibang nagaganap. Bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao. Pero sa pamilya namin hindi na nawala ang sugat. Si tatay kahit buhay pa siya noon, hindi na bumalik sa dati. Madalas siyang tahimik, parang lagi mabigat ang dibdib. Si Nanay Sally pilit na pinapalakas ang loob namin na ako naman, kahit bata pa, naiintindihan ko na hindi mawawala ang takot na dulot ng lahat ng naganap. At hanggang ngayon si Reggie dala ko pa rin ang alaala ng gabing yun. Ang gabing pinatay ni tatay ang sarili niyang ina para lang mailigtas kami sa sumpa ng pagiging aswang. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Kwentuhan Tayo. Hanggang sa muli.